Hi class, welcome to the finals term, and in this term we will move on to discussing AutoCAD 3D modeling. So nung last midterm, we only do or create 2D objects. So may dalawang axis lang tayo nun, like as you can see sa screen, yung X and Y axis only. And then ito yung environment ni 2D AutoCAD. Ang mga options mo, mga commands, ay pang 2D. Ngayon, sa 3D modeling, tatlong axis na and then may 3 views na ang objects natin. Kay 2D drafting kasi, ang axis mo dalawa lang, tapos yung view mo isa lang. Ngayon, kay 3D, tatlong axis, and then tatlong views or in general, in total, 6 views kasi pati yung baliktaran nila. So, paano tayo mag-shift kay AutoCAD 3D modeling? Dito sa settings, pag-click mo yan, nandito yung dalawa, yung 2D drafting, and then to shift kay 3D modeling, you choose this one. So, mag-change yung mga menus, operations dito sa AutoCAD nun. Pang 3D na sila, as you can see. And then, nandito pa rin yung 2D drafting, mga 2D commands, kasi kailangan pa din natin sila para makapag-create ng mga sketches for mga guidelines natin. And then, nandito pa rin si layers and they serve the same function doon sa 2D. Same pa din yan. And then, of course, annotate. Nandito pa rin ang labels or yung mga text natin, dimensioning, and then labels. Same pa din yung function nila dun sa 2D. And then, see properties. Baka hindi nyo pa nagagamit to. Maganda ito. Nasa view menu siya. Yung properties, ito siya. Yung property palette, ito. Kung meron kang isang object, nandito lahat yung properties niya. So, kung yung specific na object lang na yun ang gusto mong i-edit, pwede siya dito. Okay? So, helpful din yan sometimes kapag ayaw mong i-edit yung buong layer, yung specific object lang ang maka-apektuhan. So, nandito yung view. Kung gusto mong nandoon yung view cube, which is this one, this is the view cube, yung 3D cube, and the navigation bar, eto yon. And then, UCS icon, eto yung axis. So, kung gusto mong i-hide dito, ayaw mong nakikita, so, dun mo lang siya i-click. Pero, syempre, helpful itong tatlong to. So, default is naka-on sila. So, ito yung environment ni 3D. So, discuss natin yung mga, ito, yung axis. Focus tayo sa axis. Dahil napaka-importante no. Alam mo, mag-navigate itong using yung 3D axis and yung view natin. So, makikita nyo dito yung axis natin, no? XY pa lang ang nakapakita kasi galing tayo sa 2D. Pero punta ka dito sa navigation bar, nandito si orbit. Ibig sabihin, pwede kang mag-free rotate. Ayan, nag-iba na yung axis mo. Naging tatluhan na and may color coding sila. So, makikita mo na yung X, Y, and Z axis. So, doon sa 2D, X and Y lang, makikita nyo that X and Y plane is your top view. Yun ang default ni AutoCAD. Kapag nasa 2D drawing ka, nasa top view ka nagdo-drawing, and that is the XY plane. Kapag nag-shift ka into 3D, ang madadagdagan is yung Z plane. And then makikita nyo yung relationship ng axis, 3D axis na to, dito sa 3D cube natin. So, kung ano man ang orbit mo, dito sa axis or dito sa model, siya ring ikot ng view cube natin. Okay? And then, other navigation tools, si pan, just click and then you can pan. And then, zoom command, nandito yung different types of zoom. Pero for pan and zoom, usually, ginagamit ko na lang
yung command nila, yung pan is P, enter, then pwede na mag-pan kasi mas mabilis siya sometimes, no? Lalo na kung nandito yung cursor ko, pupunta pa lang ako doon. So, mas mabilis kung P, enter na lang gagamitin. The same with Z, zoom, Z, enter lang kasi yon, and then makapag-zoom na ako. You can just click dito, anong gusto mong zoom mong gagamitin mo. So, yun yung navigation bar. And then, si navigation wheel, ito siya, para mabilis kang, I don't usually use this, hindi ako sanay. Pero, ganito siyang gamitin. If you want to orbit, click mo lang siya, and then hold down, and then you can orbit na. When you're done, just release. Punta ka kay pan, kung magpapan ka, and then hold down, and then you can pan. When you're done, just release. Okay? And then, ipa-follow ni navigation wheel kung nasan man ang cursor mo. So, at yun yung, ba't nawawala ang UCS ko? Nag-glitch ang AutoCAD ko. Anyway, yun ang navigation wheel, and done. So, mas makikita natin yung axis and mga views and yung mga planes if dito na lang tayo titingin. Ito, nilabel ko sila, no? So, ito yung axis mo, and then ito yung corresponding plane. So, this is the default plane. Kaya kung makikita nyo dito sa coordinates na to, this is very important. Nasa world axis ako. So, this is the global axis. So, I usually say global axis, pero that also means yung world axis mo. So, ito yung default setting ng global axis natin. So, nandito sa harap, si x-axis, nasa front siya. Kasama si z-axis. So, this plane is your zx plane corresponds to the front view. No? So, kung gusto mong pumunta sa front view ng mabilisan, so, hanapin mo yung front view, which is this one, that is the x-plane, and pindutin mo lang, ilipat ka niya sa direktang front view ni AutoCAD. Then, kung gusto mong bumalik, so, just click C orbit. And then, si YZ plane, ito siya, along Y and Z. Ito yung ZY plane. And that corresponds sa mga side view. Sa right or sa left man yan. Basta side view. And then, as we've said, ang XY plane is the top view. Dito tayo default na nagdo-drawing kapag nasa 2D modeling tayo. So, this is your orientation ng axis, ng mga planes, and ng 3D cube natin. And of course, yung coordinates. Top, bottom, left, right, front, and back. So, yun ang environment ni AutoCAD. So, pwede tayo mag-start, mag-create ng 3D objects.